Golden State Warriors nagbigay na ng trade package para kay Klay Thompson. Draymond Green question ang pag-aapura ng NBA sa desisyon ni LeBron. At LeBron James, pipirma na nga ba? Mga ka-Dub Nation, mukhang hindi na lang simpleng reunion ang pinag-uusapan ngayon. Isang napakalaking trade proposal ang lumabas na maaaring magbalik kay Klay Thompson sa Golden State Warriors. At hindi lang si Klay ang darating, kasama rin umano ang dalawang mahalagang piraso ng Dallas Mavericks. Pero ang kapalit, si Jimmy Butler at isang future first-round pick. Sulit nga ba ang ganitong blockbuster trade? Matapos sabihin ni Klay Thompson ang viral na "Never say never", mas lalo pa niyang pinainit ang usapan. Sa isang panayam sinabi niya, "May isa na lang akong taon sa kontrata ko. Maganda sigurong tapusin ang career ko sa Golden State." Para sa maraming Warriors fans, isa itong malinaw na senyales na bukas pa rin ang kanyang puso para sa Bay Area. Ayon sa lumabas na trade idea, Warriors ang makakatanggap ng Klay Thompson, PJ Washington, Daniel Gafford, samantalang Mavericks ang makakakuha ng Jimmy Butler, 2029, first round pick ng Warriors, isang napakalaking trade na maaaring magbago sa direksyon ng dalawang koponan. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik ni Klay, makakakuha rin ang Warriors ng dalawang batang veterans na maaari pang maging bahagi ng koponan sa loob ng maraming taon. PJ Washington, isa sa pinakamahusay na 3-and-D forwards sa liga, kayang depensahan ng iba't ibang posisyon, may maaasahang outside shooting at swak na swak sa sistema ni Steve Kerr. Daniel Gafford, isang athletic rim protector, mahusay sa rebounds, malakas sa pick and roll, at maaaring maging solidong partner ni Kristaps Porzingis sa frontcourt. Kung mangyayari ang trade, posibleng ganito ang hitsura ng Warriors: starting five, Stephen Curry, Klay Thompson, PJ Washington, Draymond Green, Kristaps Porzingis bench, Daniel Gafford, Brandon Podziemski, Moses Moody, Yaxel Lendeborg, Will Richard kasama pa sina Al Horford, Gui Santos. Mas lalalim ang rotation ng Golden State. Hindi rin biro ang isusuko ng Warriors. Si Jimmy Butler ay isang proven superstar, bagamat inaasahang mamimiss niya ang unang bahagi ng season dahil sa injury. Isa pa rin siyang malaking pangalan. Bukod pa rito, kasama rin sa trade ang isang future first round pick. Malaking investment ito para sa Warriors. Simple lang ang dahilan: salary flexibility. Gusto ng Dallas na bigyang daan ang bagong core na pinamumunuan ni Cooper Flagg, Derek Lively II, Morris Johnson Jr., Zachary Risacher sa pagkuha nila kay Jimmy Butler na may expiring contract. Mas magiging maluwag ang kanilang salary cap sa mga susunod na taon. Ayon pa sa ilang ulat, matagal nang bukas ang Mavericks sa posibilidad na i-trade sina PJ Washington at Daniel Gafford. Win-win ba ito? Para sa Warriors, makukuha nila ang pagbabalik ni Klay Thompson, isang elite 3-and-D forward, at isang mahusay na rim protector. Para naman sa Mavericks, makakakuha sila ng future draft asset at salary flexibility habang mas binibigyang espasyo ang kanilang batang roster. Kung tutuusin, parehong may benepisyong makukuha ang dalawang koponan. At ngayon, habang patuloy na naghihintay ang buong NBA sa desisyon ni LeBron James, isang bagong usapin ang sumabog. Hindi ito tungkol sa Warriors, hindi rin tungkol sa Lakers, kundi tungkol mismo sa NBA Commissioner Adam Silver. At ngayon, nagbigay na ng matapang na mensahe si Draymond Green matapos himukin ni Silver si LeBron na bilisan ang kanyang free agency decision. Sa isang public event, inamin ni NBA Commissioner Adam Silver na gusto na niyang matapos ang free agency saga ni LeBron James. Ayon kay Silver, naapektuhan na umano ang paggawa ng buong NBA schedule. Hindi pa raw nila ma-finalize ang opening week, Christmas Day games, national TV schedule, at iba pang mahahalagang bahagi ng season dahil nakadepende raw ang lahat kung saan pipirma si LeBron. Sa kanyang podcast, agad itong sinagot ni Draymond Green at malinaw ang kanyang mensahe. Ayon kay Draymond, hindi makakatulong ang paglalagay ng pressure kay LeBron sa publiko. Sa halip, posible pa raw nitong mas lalo pang patagalin ang proseso. Ipinaliwanag ni Draymond na kung siya raw ay isang player na may malaking leverage sa free agency, mas lalo lamang niyang maiisip kung paano gamitin ang kapangyarihang iyon. Dagdag pa niya, ang naging pahayag ni Adam Silver ay may mas malalim na epekto kaysa sa inaakala ng marami. At bagamat naniniwala siyang malapit na ring magdesisyon si LeBron, hindi raw nakatulong ang naging panawagan ng commissioner. Hindi lihim na matagal nang magkaibigan sina Draymond Green at LeBron James. Bukod sa matinding rival sa loob ng court,
Malalim din ang respeto nila sa isa't isa sa labas ng laro. Dahil dito, maraming naniniwala na mas nauunawaan ni Draymond kung paano mag-isip si LeBron sa ganitong sitwasyon. Naniniwala si Draymond Green na ang pinakamagandang gawin ay hayaan si LeBron James na gumawa ng sariling desisyon sa tamang panahon. Para kay Draymond, ang pagpilit at pampublikong pressure ay hindi makakapagpabilis ng proseso. At ayon pa sa iba't ibang ulat, nananatiling buhay ang laban ng ilang koponan para kay LeBron. Kabilang dito ang Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors. At maging ang Minnesota Timberwolves ay patuloy ring binabanggit bilang posibleng dark horse. Ibig sabihin, wala pa talagang malinaw na paborito. Nagbukas ang NBA free agency noong July 1. Ngayon, malapit nang matapos ang July 20. Ngunit free agent pa rin si LeBron James. Isa ito sa pinakamahabang paghihintay sa modernong NBA free agency. Habang lumilipas ang bawat araw, mas lalo lamang dumarami ang mga espekulasyon. Marami nang nagsubok manghula kung kailan pipirma si LeBron. Maging dating NBA player na si Patrick Beverley ay nagpahiwatig na maaaring mangyari ang desisyon noong Lunes. Ngunit lumipas ang araw at wala pa ring anunsyo. Ipinapakita lamang nito na kahit ang mga dating manlalaro at insiders ay wala ring tiyak na impormasyon. Ito ngayon ang tanong ng buong basketball world. May katapusan ba ang paghihintay? Araw? Linggo? O baka ilang araw na lang talaga ang natitira bago tuluyang magsalita ang King? Sa ngayon, walang makapagsasabi ng may kasiguraduhan. Sa kabila ng mahabang paghihintay, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ng Golden State Warriors. Patuloy pa ring inaasam ng Warriors na mabuo ang tambalan nina Stephen Curry, Draymond Green at LeBron James. Isang kombinasyong matagal nang gustong makita ng maraming NBA fans. Habang wala pang opisyal na desisyon si LeBron James, patuloy munang nakatingin ang buong NBA sa bawat balitang lalabas. Isang pirma lamang ang hinihintay. Ngunit ang pirma na iyon ang maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa buong liga. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, mananatiling pinakamainit na usapin sa NBA ang tanong na saan nga ba maglalaro si LeBron James sa susunod na season. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw at bago matapos ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe at click ang notification bell para updated ka pa sa mga susunod pang updates. Peace out!